Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, isang nakakagulat na balita ang muling lumutang. Ang Pilipinas ay tila gustong buhayin muli ang isang kasunduan kasama ang China. Isang kasunduan na matagal lang pinagtatalunan. At para sa iba, isang malaking panganib para sa bansa. Ito ang tinatawag na Joint Oil and Gas Exploration. President Bongbong Marcos says he is open to resuming discussions with China on a joint oil and gas project in a disputed area of the South China Sea. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration kasama po ang China sa West Philippine Sea. Pero bakit? Bakit sa kabila ng alitan, tila bukas pa rin ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa China? Ano nga ba ang tunay na dahilan? At higit sa lahat, ito ba ay isang matalinong hakbang o isang desisyon na maaaring magbago sa kinabukasan ng bansa? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa kailaliman ng karagatan ng West Philippine Sea, may isang bagay na matagal nang inaasam ng maraming bansa. Isang yaman na maaaring magbago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay langis at natural gas. Ayon sa ilang pag-aaral, may potensyal ang lugar na ito na maglaman ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng enerhiya. At kung makukuha ito ng Pilipinas, maaaring mabawasan ang pag-asa natin sa imported na langis. Maaaring bumaba ang presyo ng kuryente at maaaring magkaroon ng mas matatag na energy security ang bansa. Ngunit may isang problema. Hindi lamang Pilipinas ang may interes dito. Ang West Philippine Sea ay isa sa pinagtatalunang bahagi ng mundo. Bukod sa Pilipinas, may claim din ang China sa malaking bahagi ng karagatang ito. At dito nagsisimula ang komplikasyon. Dahil kahit na may desisyon ang International Tribunal noong 2016 na pumapabor sa Pilipinas, patuloy pa rin ang presensya ng China sa lugar. Kaya ang tanong, paano makakapag-explore ang Pilipinas kung may ibang bansa na may kontrol sa mismong lugar? At dito pumapasok ang ideya ng joint exploration. Ngunit ayon kay Alfredo Pascual, dating sekretary ng Department of Trade and Industry, it's complicated because any agreement must comply with the Constitution. We have to make sure that whatever arrangement we enter into will be beneficial to the country and legally sound. Ibig sabihin, hindi ito simpleng usapin ng negosyo, kundi isang issue na may malalim na legal na implikasyon. Sa unang tingin, parang kontra ito sa interes ng bansa. Pero sa mas malalim na pagsusuri, may ilang dahilan kung bakit ito kinokonsidera. Una, praktikal na solusyon. Sa halip na direktang komprontasyon, pinipili ng Pilipinas ang isang mas tahimik na paraan. Ang pakikipagtulungan. Dahil sa realidad, mahihirapan ang Pilipinas na mag-explore mag-isa sa isang lugar na may tensyon. Ikalawa, enerhiya ang nakataya. Habang tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo, mas nagiging kritikal ang pagkakaroon ng sariling source ng enerhiya. At kung may pagkakataon na makuha ito, kahit sa pamamagitan ng partnership, ito ay isang bagay na hindi basta-basta pwedeng baliwalain. Ikatlo, diplomatikong estratehiya. Sa halip na puro alitan, ang joint exploration ay maaaring magsilbing tulay para mapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Isang paraan para maiwasan ang mas malalang tensyon.
Ayon nga mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., We are still pursuing all possible avenues to be able to continue the exploration, but we have to make sure that it is consistent with Philippine law and protects our sovereign rights. ibig sabihin, bukas pa rin ang Pilipinas sa iba't ibang paraan, kasama na ang posibilidad ng pakikipagtulungan. Ngunit, hindi lahat ay sang-ayon dito. Para sa maraming Pilipino, ang ideyang makipag-partner sa China sa sarili nating karagatan ay isang bagay na mahirap tanggapin. Dahil may takot na baka mauwi ito sa pagkawala ng kontrol o mas malala, paglabag sa soberanya ng bansa. Ayon nga kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, Any joint development with China in our exclusive economic zone is unconstitutional. The Constitution is clear that the exploration and development of natural resources must be under full control of the Philippines. para naman kay former Secretary of Foreign Affairs Teodoro Locsin Jr., We cannot give away what is ours, but we can find ways to benefit from it. The challenge is how to pursue our interests without surrendering our rights. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga nagsasabi na hindi kailangan ng Pilipinas ang China para mag-explore sa sarili nitong teritoryo. Subalit, may iba rin na naniniwala na ang ganitong kasunduan ay maaaring magbigay ng mas malaking kapangyarihan sa China sa rehiyon. Kaya ang tanong ngayon, sulit ba ang panganib kapalit ng enerhiya? Sa likod ng lahat ng ito, hindi lamang langis ang pinag-uusapan, kundi kapangyarihan, impluwensya at ang hinaharap ng West Philippine Sea. Dahil ang bawat desisyon ng Pilipinas ay may epekto, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati sa posisyon nito sa mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, kailangang pumili ng bansa. Pakikipaglaban o pakikipagtulungan. Dahil sa huli, hindi lang ito usapin ng langis, kundi ng kinabukasan ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, dapat bang ituloy ng Pilipinas ang joint oil and gas exploration kasama ang China? O mas makabubuti na ipaglaban na lamang ito ng bansa ng mag-isa? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/thecebuph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.